Hi mga langga! Sa mga bago po sa page ko, ako po si Mami Rain, a solo parent to 3 boys whose dad grew up pair of pinks way back 2019. And this is my solo parenting journey. At nakapag-swimming nga po kami nang wala sa plano that day. But before that, we have to drop Aiki off kasi may gagawin pa daw silang video for their PE class. So ang sabi ko nga, sumunod na lang siya pagkatapos nila doon. Actually, wala talaga kaming balak mag-swimming that day. But then nag-message yung isang friend namin sa GC inviting us for a swimming party kasi nga magbe-birthday yung pamangkin niya. At syempre, hindi tayo tumatanggi sa grasya kaya for the go. At syempre for the kids na din, medyo matagal-tagal na din kasi nung huli kaming nakapag-swimming. Saka alam niyo yung kapag pinaplano, hindi natutuloy pero kapag bigla ang lakad, natutuloy. Kaya mas maigi talaga gulatan no? So, andito na nga kami sa resort. If you're from Mindanao, I know you are familiar with Timuga swimming pools. Flowing yung water dito, kaya sobrang lamig. And here's our birthday boy. Thank you for the invitation, CJ. At syempre, bago mag-swimming, lalapang muna tayo para may energy. At ayun sa dami ng food choices, yung spaghetti talaga ang unang nilantakan ni Kyle kasi favorite niya yan. Yan talaga ang unang-unang hinahanap niya kapag may handaan. Siguro mga past 12 na that time, kaya medyo gutom na rin. At syempre, pagkakain, ayun at nag-swimming na agad ang mga bagets. Sabi ko nga, wag muna at busog pa sila, pero ayaw talagang magpapigil. So, nung una, nasa kiddie pool pa sila. Kasi kailangan nilang bantayan yung maliit na anak ng friend ko. Pero nag-e-enjoy din naman sila. Ayun, at kulitan ng kulitan. Medyo mababa na talaga sa kanila yung kiddie pool. Kaya ayan, at medyo nakaupo sila. Pero ayun, at nag-e-enjoy pa din naman sila. Alam niyo bang sobrang lamig ng tubig dito? Kasi sabi ko nga kanina, flowing siya. Kasi yung source of water niya is galing pa sa Marawi City, yung Lake Lanao. Kaya kahit ang haling tapat dito, nako, sobrang lamig pa din ng tubig. Yung literal na manginginig ka talaga sa lamig, lalo na kapag aahon ka. Tapos ang dami mo ding options dito. Balik collections kasi siya ng mga resorts, nakahilera siya, ganun. Tapos mamimili ka lang kung saan kayo maliligo. At ayan na nga, at lumipat na sila sa adult pool. Nagsawa na siguro sa kakasquat dun sa kiddie pool. Pero sabi ko nga, dito lang sila banda kasi 4 feet lang. Wag nakakos silang lumagpas dun sa 4.5 feet. They know how to swim naman, pero marunong lang, hindi talaga magaling. So I don't really trust them to go into the deeper part of the pool. So here's baby Charlie. Shout out dun sa mami niya who watches our mini vlogs. So ayun, at balik tayo sa mga bagets. Sarap-sarap ng swimming nila dyan. Ayaw umahon, pahirapan nung uwian na. Tas ayan, tamang tambay lang kami sa Gedli habang binabantayan sila. Di kasi ako naligo that time kasi masakit yung ulo ko. And there's Rizel feeding the boys. Tawang-tawa ako sa part na yan kasi para siyang mama bird na nagpapakain dun sa mga sisiw niya. O pwede din namang dolphins. Uy, alam niyo ba na sa 25 pesos na to? Nakalimutan ko yung tawag dito, pero kinakain namin to ever since we were kids. Pero sabi naman ni Rizal, nasa 10 pesos na to sa school nila. Baka mas mahalan talaga dito. In fairness naman, hindi ganun kadami yung tao that day, kahit na weekend. Saka ang ganda ng panahon that day, hindi siya masyadong mainit. Makulimlim siya actually. Mas malamig nga lang, pero at least hindi ka masa-sunburn. O diba, wala masyadong katao-tao. Halos silang tatulan din yung naniligo sa banda dito. Nung mga oras na to, minomonitor ko si Aiki. Kasi susunod nga daw siya, hindi siya masyadong familiar sa lugar na to. I mean, he has been here a lot of times, pero never pa niya na-try mag-commute mag-isa papunta dito. So, ayan, at picture-picture muna with the boys. So, shout out kay Rizal for being my to-go photographer every time we go out. Wala na talaga. Ako na talaga pinakapandak sa amin. Last year, parang mas matangkad pa ako kay Kyle ng konting-konti. Tapos ngayon, ayan, nakatsinalas pa ako sa lagay na yan. Anyway, nagutom yung mga bagets, kaya kumain ulit. So, more on desserts naman yung nilantakan nila this time. So, ayan, medyo masakit talaga yung ulo ko that time, kaya uminom na ako ng Biogesic. Tapos nagpahid-pahid din ako ng ointment. Napaghahalata na talaga edad natin. So, ayan nga, at dumating na din si Aiki kasama yung friend niya. Ay, Diyos ko naman yung buhok. Lagabi, buhok ko eh. Asa ka mo baat? Sabihin sa balay. Ayaw kasi niya magpa-haircut. Papahabain daw muna niya hanggang sa pwede na siyang iman-bun, saka siya magpapagupit. So ayan, dahil bawal magdala ng food sa tubig, nagpapasubo siya. Di na lang umahon para makakain ng maayos. But anyway, where's the fun in that? So, ayan na naman sa Isaya kulit. Nakikipagkulitan dun sa friend ni Aiki. Sobrang kasundo kasi niya yan. Go, go! So, ayan, sabi ni Rizal, videohan ko daw siya habang lumalangoy. Ang cute lang, parang langoy aso. Ano nga ulit ang tawag dyan? Doggy paddle? So, ayan nga, tumalo na din si Aiki sa tubig. Ayun, at di na siya tinantanan ni Isaiah. Kanina kasi parang si Isaiah yung sinasakyan ni Kael. So, ayan, makaganti man lang daw. Di ko alam kung saan si Kael that time, either kumakain or nagsaslide. Kaya ayan at silang dalawa lang yung nagkukulitan. Tas ayun, at nakawala din si Aiki kay Isaiah. Nakapag-swimming din siya ng matiwasay. But wait, is a prank. At nakapulupot na naman ulit si Isaiah sa kanya. Happy birthday, CJ! Happy birthday, CJ! Wow, kanay! Hala, kanay! Change mo yung grilla. Painos na ito! Painos na Change ito! nice man yun. Nice ni balik
dyan sa Palawan. So mga bandang 3 na to ng hapon at ayaw pa rin nilang tumigil. Ewan ko ba ba't hindi giniginaw tong mga to. Anyway, share ko lang. Parang ang cute itong friendship ni na Kyle at Rizel. Parang siblings dynamics ba, ganun. Kasi kahit literal na nagsasakitan yung mga yan. Kasi nung nasa grade 6 pa sila, talagang literal na nagsasabunutan sila, naghahampasan. Pero hindi sila magkaaway nun ha. Talagang kulitan lang, ganun. Ganun sila magkulitan, pisikalan. They still make time to bond outside ng mga lakad na kasama kami. So for example, now that they are in grade 7, they are now attending different schools. So kunwari, pupunta si Rizel sa McDo, which is closer to Mikael's new school. Kasama yung mga friends niya. I-chat din niya si Kael para pumunta dun sa McDo para ilibre nila. Basta mga ganun ba? Parang ang cute lang. Pero yes, nagsasakitan pa din sila. So, pinapastop ko na sila this time para makaligo ba, ganun, makapagpalit ng damit. Pero ayaw pa din talagang tumigil. Talagang sinusulit yung 100 pesos na entrance fee. Minsan lang daw naman kasi. So, eto yung sinasabi ko kanina na kapag wala si Aiki, saya-saya yung sinasakyan ni Kael. Kahit mas malaki siya kaysa sa kuya niya, parang bunso privilege ba, ganun. So, ayun at kumakain na naman sila. Pag ilang kain na ba to? Kasi 'di ba nakakagutom naman talaga mag-swimming. Tas ayan yung spaghetti ulit yung nilalantakan niya. Sabi ko naman favorite niya yan. Parang feeling niya di kompleto yung handaan pagka walang spaghetti. So eto nga at nagkikipagkulitin lang ako kay CJ. He was showing us his new toy. Hindi ko malaman kung bakit ulo lang ng ano ba yan, Carabao? So, ayan, at uwian na din sa wakas. Di na sila nagbanlaw, nagpalit lang sila ng damit. Sa bahay na lang daw sila maliligo. Flex lang namin pala yung Hornets t-shirt ni Kael. Wala lang, cute lang. Flex din daw ni CJ yung mga new toys niya. Ang dami niyang toys actually. Yung mga gifts na na-receive niya for his birthday. Nakapira ka? Kanaligo na ko. Kaya nakaligo ka? So there, nakapagpalit na sila ng damit at lahat. Inaantay na lang namin yung husband ng friend ko. So ayun at uwian na din sa wakas. It has been a very long day, pero nag-enjoy naman yung mga bagets kaya sobrang worth it. Minsan lang din kasi makapag-swimming to mga to, kaya sinulit na namin. So ayun lang, thank you for watching our video. Please do us a favor and hit like, share, and subscribe. Follow. And of course, kita-kits sunod na mga vlog. Bye-bye!